kalsadang ito sa China ay bigla na lamang gumuho at gumawa ng malaking butas kung saan nahulog ang isang tao na nagda-drive ng scooter. Nagsigawan naman ang mga tao nung nilamon ng dambuhalang butas ang isang bahay na ito. Muntik ring lamunin ang pulis nang biglang lumaki pa ang butas na ito sa isang kalsada. Ilan lamang ito sa napakaraming sinkhole na bigla na lamang lumitaw sa mga malalaking syudad sa China. Nabulabog at natakot rin ang mga residente sa isang lugar nang isang gabi ay may narinig silang napakalakas na pagsabog. Ang lupa pala ay pumutok at nabiyak kahit wala namang lindol. Ang mga building ay nabiyak din at tumagilid. Maraming residente ang lumikas at ang iba ay piniling sa kalsada na lamang matulog sa takot na baka gumuho ang gusali. Nakakalungkot isipin na ang bahay na ilang taong pinaghirapan ng mga residente sa isang iglap ay hindi na nila matirhan. Grabe din ang baha sa China. Makikitang halos umapaw na ang baha sa kinatatayuan ng tao habang inaanod ang sasakyan. At ito pa, marami ding naanod na sasakyan. Pinagtulungang hilahin naman ng mga tao ang sasakyang ito para hindi mahulog sa butas. Ang lahat ng ito ay nangyayari sa China dahil ang kanilang bansa ay lumulubog. Chinese cities are growing rapidly and with that, they're also sinking. Ayon sa Reuters, halos kalahati ng mga malalaking syudad sa bansa ay unti-unti nang lumulubog. Isa na dito ang Shanghai. Mula noong 1920s hanggang 2023 ay lumubog daw ang Shanghai ng mahigit 3 meters ayon sa BBC. At mahigit 270 million katao ang nakatira sa mga lumulubog na mga lugar sa China. Ayon sa pag-aaral, may mga lugar sa bansa na lumulubog ng 3 millimeters kada taon kung saan nakatira ang nasa 270 million katao. Meron ding lugar na lumulubog ng mahigit 10 millimeters kada taon at nasa 67 million katao naman ang nakatira. At meron ding mga lugar na mas mabilis ang paglubog, nasa mahigit 45 millimeters kada taon. Maliit pakinggan dahil ilang millimeters lang naman ang paglubog bawat taon, pero ayon sa mga eksperto, pagdating ng 2120 ay maaaring isang quarter na ng coastal land ng China ang malulubog sa tubig at tuluyang maglalaho sa mapa. Ilan ito sa mga dahilan kung bakit unti-unting lumulubog ang China. Adik sa semento. Ayon sa US Census Bureau, sa kasalukuyan ang China ang may pinakamalaking populasyon sa mundo. Nasa mahigit 1.4 billion katao ang naninirahan dito. Sa bilis ng pagdami ng tao ay ganun din kabilis ang pagdami ng building sa China dahil sa urbanization. Ayon sa isang survey noong 2023, ang China ay meron ng halos 600 million buildings. At ang mga buildings na ito ay gawa sa concrete. At alam nyo ba, ang bansang China ang nangunguna sa may pinakamaraming napuproduce na semento sa mundo at ine-export pa nila ito. Sa katunayan, noong 2020, 2.4 billion tons ng semento ang nagamit ng China, 23 times na mas mataas kumpara sa US. Dahil daw sa sobrang daming concrete building sa bansa ay nabibigatan na ang kanilang lupa. Kaya maraming syudad ang unti-unting lumulubog. Maraming butas sa lupa ang nagsilabasan at nabibiyak ang mga lupa. Tulad ng nangyari sa munisipalidad ng Tianjin noong 2023. Nasa mahigit 3,000 katao ang pinalikas mula sa mga buildings sa takot na ito'y gumuho dahil nagkaroon din ng cracks ang mga ito. Dahil rin sa simentadong mga daan ay hindi agad nasisipsip ng lupa ang tubig ulan, kaya nagkakaroon ng flash flood sa ilang syudad sa bansa. Pagkuha ng groundwater. Tinuturing ding isa sa mga dahilan kung bakit lumulubog ang China ay dahil sa overground water abstraction o labis na pagkuha ng tubig sa ilalim ng lupa. Ang groundwater o tubig sa mga aquifers ay nagbibigay ng hydraulic support sa mga bato at lupa sa ibabaw. At kung maraming tubig ang naaalis ay lulubog o guguho ang lupa. At dahil nga malaki ang kanilang populasyon, ay aasahan talagang maraming tao rin ang kukuha at gagamit ng tubig sa ilalim ng lupa. Kaya naman may mga proyekto ang Chinese government para makontrol ang groundwater pumping.
Sa Shanghai at kalapit na bahagi nito ay nililimitahan na ang pagkuha ng groundwater. Sa mga ilog na din kumukuha ng tubig tulad ng Yangtze River. At ayon nga sa pag-aaral, dahil sa proyekto ay napipigilan ang paglubog ng lupa sa Beijing. Kung nagustuhan nyo ang content natin today, mag-comment ng yes. This is your Ate O from Our Republic. Hanggang sa muli and stay awesome!